Sa kanilang cross-examination sa auditor ng COA na nagsabing kulang-kulang at may irregularidad sa liquidation ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ipinunto ng depensa na sensitibo ang mga confidential operation at maaring magdulot ng leak ang pagsusumite ng dokumento at resibo. Pero giit po ng prosekusyon, merong mga panuntunan na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, kung ang abogado ni Vice President Sara Duterte ang tatanungin yung mga COA findings na nagpapakita umano ng hindi wastong paggamit ng bisa sa kanyang mga confidential funds, hindi pa raw yan pinal at may pagkakataon umano na makapagsumite ng dokumento para maipakita na ginastos ito ng tama. Sa cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa State Auditor na nagsabing may irregularidad at kulang-kulang ang liquidation documents para sa kanyang confidential funds, ipinunto ni Atty. Michael Poa na sensitibo ang mga confidential activities at ang pagsumite ng mga dokumento tulad ng mga resibo ay maaaring magdulot ng leak o pagtagas ng impormasyon na maaaring maglagay sa panganib sa operasyon. Inilabas niya ang isang 1992 circular ng Commission on Audit o COA na nagsasabing maselan kung ididetalye ang intelligence at confidential activities. Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Ayon pa kay POA, base sa nasabing COA circular, mahirap kung hindi man imposible na makakuha ng mga resibo para rito. Kaya nga hindi dapat ganun dapat kahigpit ang pag-liquidate dito o pagpapakita ng paggastos nito. Pero pagkontra ng prosekusyon, luma na ang dokumentong yan at binago na ng COA circular ng 2015 na nagtatakda ng mga panuntunan kung paano ililiquidate ang mga confidential funds. All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Nililitis sa Article 1 ng Articles of Impeachment kung tama ba ang naging paggamit ng tinatayang lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Duterte mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Bahagi nito ang 125 million pesos na confidential funds na inaprubahan ng Pangulo para sa Office of the Vice President noong taong 2022. The grant, kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct, Office of the President. Pero punto ng prosekusyon, Pag binigay ba ng presidente, like in this instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan. Meron po. Section 1, public funds, public accountability, public officer. Tama? Opo. Okay, walang exemption. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account. Yes, ma'am. The Your Honor, not question, responsive. Mr. Wamilis, did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM. kahapon lumabas ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 ay ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni POA, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ng pondo. Kasi po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan.
Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ayon kay Wamil na nag-audit ng confidential yun din po yung funds ng nakasaad Office of dito the sa Vice President, may isang notice of suspension siyang ipinalabas para sa 29 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP dahil sa kulang-kulang na mga dokumento. May dalawang audit observation memo o AOM naman siyang ipinalabas sa confidential funds ng OVP at isa pa sa Department of Education. Pagtatanggol ng depensa, hindi pa pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangan dokumento ang OVP at DepEd at wala pang napapakitang maling paggamit ng pondo roon. Bukas pagkakataon na para sa mga interjections o mga tanong ng mga senator judges sa testigo ng prosekusyon at ngayon pa lamang 10 mga senador na ang nagpalista na magtatanong. Actually, meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung... Vicky, hindi pa tapos ang prosecution sa Article 1 at ilan sa mga posibleng testigo na ipapatawag nila itong umano'y si Mary Grace Piato, si Attorney Soleika Lopez, na Chief of Staff ng OVP at kahit itong si Attorney Michael Powa na dating Chief of Staff ng DepEd. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.